drug addict, incompetent leader, utak sa pagkidnap at pagpakulong ni dating Pangulong Duterte, utak sa bilyon-bilyong insertion sa General Appropriation Act sa 3 taon, 2023, 2024, and 2025, nasanhi sa malawakang nakawan sa flood control project at tinaguri ang the worst corruption history in the Philippines. Iilan lang ito mga kababayan sa laman ng impeachment case na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan sa Kongreso. Subalit, napakabilis na dinismiss ito ng Justice Committee. Anilay walang basihan, walang katibayan, at hindi umano karapat-dapat na bigyang halaga dahil ay ang mga nilalaman umano walang basihan, walang katuturan, lahat ay aligasyon lamang. Walang pagkakaiba ito sa impeachment case na kinakaharap ngayon laban sa pangalawang Pangulo natin. Kung tutusin mga kababayan, mas mabigat at mas matindi ang nilalaman nitong impeachment case na inihain laban kay Pangulong Marcos mga kababayan. Dahil pag-usapan natin ang grave graft and corruption mga kababayan na katulad din sa kinakaharap ngayon ng pangalawang Pangulo natin ay nagtutumbok lang sa 2 ahensya sa gobyerno mga kababayan, itong DepEd at saka Office of the Vice President. Samantala, itong kay Pangulong Marcos bilang pinunong ehekutibo sa ating bansa ay lahat na departamento, lahat na sangay ng gobyerno ay nakasalalay sa kanya ang kapangyarihan. Kapag pag-usapan natin yung General Appropriation Act kung saan nakakaroon ng malawakang insertion sa 3 taon, abay, hindi na kailangan pang maghagilap sila ng mga ebidensya mga kababayan at hindi na sila mahirapan. Bakit kamo? Nandyan si Congressman Erice mga kababayan ha. Si Congressman Erice, nakikita na panood natin sa kanyang mga privilege speech. Lantaran niyang inaakusahan ang Pangulo natin sa pagbalahura ng General Appropriations Act natin sa 3 taon mga kababayan. So walang dahilan na sabihin ng mga mambabatas natin sa Committee on Justice na walang katotohanan itong lahat. Ang usaping paglabag sa soberanya natin sa bansa natin mga kababayan ay hindi basta-bastang isyu to, hindi basta-bastang usapin. Hindi ba dapat ito ang bibigyan ng masusing investigasyon? Hindi ba dapat ito ang pagbibigyan ng importansya? Kung ano ba talaga ang tunay na nangyari doon sa dati nating Pangulo? Kung saan, mayroon tayong sariling hudikatura dito sa atin. Buhay ang ating justice system. Ang usaping soberanya mga kababayan ay dapat matalakay ito sa tamang binyo, mapag-usapan, maimbestigahan, kagaya ng ginagawa nila ngayon sa pangalawang Pangulo natin. Dating pinuno natin sa bansa natin, ipinakulong nila. At hindi mahirap maghanap ng ebidensya mga kababayan. Kasi sa mga pahayag ni John B. Cremulya, DILG Secretary mga kababayan, inamin niya na 3 sila na nagdisenyo nito sa pagpahuli at pagpakulong ni dating Pangulong Duterte. Si John B. Cremulya, DILG Secretary, Department of National Defense Secretary, Gibo Teodoro, National Security Advisor, Eduardo Anyo,
At hindi ako maniwala mga kababayan na walang kinalaman ng Pangulo natin. Imposible na itong tatlo lang katao ang nagdidisenyo nito. Na walang go-signal ng Pangulo natin. So mga kababayan, very alarming, nakapagtataka na kung sinunod nila ang tamang proseso, equal justice system, hindi ito nila basta-basta na i-dismiss. Hindi nila ito basta-basta ibabasura itong impeachment case na inihain labang kay Pangulong Marcos, mga kababayan. Pasok na pasok ito. Mas matindi pa ito kaysa akusasyon laban dito kay pangalawang Pangulo natin. Kasi pinunong ehekutibo ito eh. Siya yung Pangulo natin. So walang dahilan mga kababayan na hindi maimbestigahan at mabigyan ng tamang proseso na naaayon sa batas, mga kababayan. So ang ginawa ng Justice Committee, mga kababayan, is halatang halata, hindi patas ang pagtingin nila sa dalawang pinuno natin. Ito tinatawag na double standard, unfair serving of due process. Mantakin mo yung kay Vice President Sara noong nakaraang taon pa yan. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang issue, nangangalap pa rin sila ng ebidensya. Samantalang yung kay Presidente Marcos, mga kababayan, kung tutusin, kabibigat ng mga akusasyon noon, mga aligasyon. Biruin mo, yung pagiging drug addict ng Pangulo natin, kung tutusin, dapat suriing mabuti yun. Panahon na sana yun. During the impeachment proceedings, malalaman na sana talaga yung kung anong klaseng mambabatas mayroon tayo dyan sa Committee on Justice. Paano nila i-handle, kung tama lang, kung patas lang ang pagtingin nila sa dalawang pinuno natin. So mga kababayan, nakakasama ng loob talaga na talagang lumalabas talaga na pinipersonal talaga nila itong pangalawang Pangulo natin. Pinupolitika talaga nila. Malinaw pa sa sikat ng araw yung impeachment case na inihain laban kay Pangulong Marcos, mga kababayan. Kung tutuusin, mas mabigat pa ang mga aligasyon noon kaysa dito kay Vice President Sara. Subalit, biglang naglaho daw bula